Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with Eveles. Ako nagkasagutan sina Senator Ruben Padilla at Claire Castro. Si Yusik ba? Claire Castro, sinagot ni Senator Ruben Padilla ang mga hindi naintindihan ni Claire Castro ang resolusyon na kung saan ay ipinasa ni Senator Ruben Padilla na gusto niyang sunugin ang mga 1,000 pesos, mga bill ba, nung yung anong taon ba itong gusto niyang sunugin ha? From 2020 to 2025. Gusto niyang pinapawalang bisa ang mga perang tag 1,000 pesos para labanan ang korupsyon. Anong sa palagay ko, Bibig? Okay ba sa inyo ang ginawang resolusyon ni Senator Ruben Padilla na from 2020 to 2025, lahat ng 1,000 peso bills ay dapat sunugin? Well, obviously, sa panahong ito, dito nagsimula ang korupsyon, ang flood control project. At alam naman natin na maraming politiko ang bumili ng mga apartment, mga condo unit na kung saan doon nila nilalagay ang mga pera ng mga tagwa 1,000 peso bill na umabot sa bilyones at milyones. Sumungkay ni Senator Ruben Padilla para maiwasan ang korupsyon, para hindi nila magamit ang pera, sunugin. Pinapawalang bisa. Lahat ng pera na produce ng Bangko Sentral ng Pilipinas from 2020 to 2025. Kung posible bang masunog. Pero alam nyo ba, kabibig? Kung ano ang reaction ni Claire Castro. Ito ang reaction ni Claire Castro. Babasahin ko sa inyo, kabibig, ha? Ito ang reaction ni Madam Claire Castro. Mungkahi ni Padilla na sunugin isinuling pera mula sa flood control, wala sa hulog. So it means, ano ba yan? So it means, sabi ni Claire Castro, pinag-isipan mo ba, Ruben Padilla? Parang ang bobo mo. Parang sinabihan ni Claire Castro sa Senator Ruben Padilla, ang bobo mo? Minungkahin mo ba ito sa isang lawyer? Minungkahin mo ba ito? Or kinausap mo ba ang lawyer mo para sa iyong resolution? Parang nabobobohan si Claire Castro kay Senator Ruben Padilla. Parang pinagtawanan niya. Oy! Sabi ni Madam Claire Castro, mga kabibig, masahin ko, kabibig, ha, yung punto ni Madam Claire Castro. Ito kasi ang punto yung kabibig. Madam Claire Castro, parang feeling at lawyer siya, maybe feeling niya, ay, mas matalino pa ako kay Ruben Padilla. Pero sabi ni Madam Claire Castro dito, ayon kay Claire Castro, dapat nag-iingat ang senador sa kanyang mga binibitawang salita dahil bawal magsunog ng pera ng Pilipinas dahil ito ay illegal at may katapat na parusa. Sabi niya, ang pag-demonetize ay hindi panununog ng pera. Dapat tinanong muna kay Attorney Philip Jurado ito Nasa tabi lamang lagi ng senador si Atty. Jurado, kaya dapat nagtanong muna ito bago nagsalita na hindi naayon sa batas. Tinukoy din ni Claire Castro ang Presidential Decree 247 kung saan ipinagbawal ang pagsunog at pagpunit ng salaping papel o pagsira ng barya dahil ito ay illegal at may katapat na parusa. And do you think Senator Ben Padilla will not? Ito ha. Kung akala nyo hindi sasagutin ni Senator Ruben Padilla itong si Claire Castro, nako, sinagot ni Senator Ruben Padilla itong si Claire Castro, itong mga sinasabi ni Claire Castro, mga kabibig. So ano kaya ang sagot ni Senator? Excited ako sa sagot ni Senator Ruben Padilla, actually, mga kabibig. So ito ang sagot ni Senator Ruben Padilla para mahimasmasan naman itong si Claire Castro. Baka feeling ni Claire Castro, siya na ang magaling, siya na ang matalino. Parang kinukumpara niya ang kanyang sarili na mas matalino pa kay Senator Ruben Padilla. So ito ang statement ni Senator Ruben Padilla, mga kabibig, ha. Hanapin natin ito ang statement ni Senator Ruben Padilla. Ito ang sabi ni Senator Ruben Padilla. Nakita niyo ba? Mabasa niyo ba, kabibig?
Lakihan natin, kabibig. Basahan natin, ha? Sama-sama tayong magbabasa. Ito na. Ito na. Believe talaga ako at napaka-brilliant ng USEC na ito. Kung tag 500 ang tinanggap na kickback ng mga kawatan, magiging doble ang problema nila sa pagbubuhat, mag-secure, pagtataguan ng maleta, van, condominium at mga bahay. Ang chismis, bumili na nga daw ng mga ginto at diamonds para mawala na ang gabundok na 1,000. Oh! Ay, kaya pala yun ang mungkahi. Kaya pala yun ang resolusyon ng Senador Babarillan. Pinapadali niya ang kanyang resolusyon na kung pwede yung 2020 hanggang 2025 na mga pera ay isinawalang visa. Bakit kaya hindi pa katanggap-tanggap na ebidensya kay USEC ang mga pictures na nilalabas ng mga nagsisiwalat at nagsusuko ng mga limpak-limpak na tag-1,000? Wag na lang tayong magtaka kapag nagkaroon ng 500 pesos na pagsuko ngayon dahil sa magandang idea ni USEC. Ay, tama ka, bibig. Ay, di ba? Galing. Nakakatawa si Claire Castro. Ay, naku, Claire Castro. Oo nga, no? Tama. Mas magiging suntok na ito sa Mars, hindi na sa buwan. Pinagulo na ng pinagulo ang usapan, imbis na inaksyonan kaagad, Pilipino nga naman. Huwag na nating asahan ang panukala ko at huli na ang lahat. Tama. Too late the hero. USEC, tingnan mo ito kung sa 500 pesos sa 1 billion, doble niyan. Malinaw sa mga pakisiwalat. Umabot ng 2 bilyon ang isang delivery at ang total ay nasa 50 plus billion. USEC, kamusta po ang mga mungkahi ninyo? Bakit hindi 500 bills? Kayo po ata ang lawyer na hindi tumingin ng physical evidence at mas mahalaga po sa inyo ang speculation. Oh! Pwede. So, paano ba si Claire Castro? So, 50 billion plus, 'di ba? So, mas doble ito. 'Di ba? Tama si Senator Ben. Tama ang mungkahi ni Senator Ben Padilla para hindi na magamit yung mga 1,000 peso bill na kinamkam at kinurakot ng maraming politiko. Mas maganda kung ipawalang bisa natin to. Sinang-ayunan ito ng isang lawyer, mga kabibig. Sige, share ko sa inyo, ha, kung ano ang statement ng lawyer na ito hinggil sa tawag dito, sa resolusyon ni Senator Ruben Padilla. Sige, share ko sa inyo para marami tayong mga ideya makukuha natin. Ito, kabibig. Ito ang sabi ni Attorney Neil Abayon. Ito kasi ang ni Senator Ruben Padilla. Senate PR Resolution number 192, introduced by Senator Ruben Padilla. Resolution urging the Bangko Sentral ng Pilipinas to conduct a review and consider the demonetization of 1,000 peso banknotes issued from January 1, 2020 to September 30, 2025. Ito naman ang reaksyon ni Attorney Neil Abayon. Ito, ha. Personally, sabi niya, okay to para sa akin due to the following reasons. First, recently, naglabas po ng desisyon ang Supreme Court na ill-gotten wealth is presumed if sobra-sobra ang kayamanan or unjustifiable pag ikumpara sa legal income ng isang public servant at ito ay pwedeng ma-forfeit ng government. Here's of Ligot v. Republic 2025. Second, alam ko naman na posible ipadaan sa iba't ibang tao ang pagpapalit to hide the corruption. However, if it involves millions of pesos, maybe even billions, most likely ay may lalabas yan na pattern na pwedeng maging basihan as chain of events. So, to establish the illegal acts. Case in point ay ang flood control corruption issue at present in relation to all the testimonies na naglalabasan.
may mga similarities naman tayo nakita, di ba? Lastly, kahit na hindi automatic na ang pagpalit, establishes corruption agad. Para sa akin ay okay na po yun. At least, mahihirapan ang mga involved sa alleged corruption practices na ma-enjoy yung mga alleged nakaw nila. O, tingnan nyo ha. O, ikumpara nyo ang statement ni Claire Castro, Attorney Claire Castro, kumpara sa explanation at point ni Attorney Neil Abayon. Dalawang lawyer yan ha, magkasalungat ang kanilang point of views regarding sa pag-demonetize sa 1,000 peso bill na kung saan ito ay resolusyon ni Senator Ruben Padilla para ma-stop ang korupsyon. Saan kayo papanig kabibig? Anong point ang sa tingin nyo ay tama? Tama ba itong resolusyon ni Senator Ruben Padilla? Payag ba kayo nito? O, ito ang video ni Senator Ruben Padilla sa kung saan na-interview siya sa SMNI. O, at in-explain naman niya, hindi naman siya sinasabing bobo or may point talaga si Senator Ruben Padilla actually kabibig. Diba? Ito ang kabibig. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. Po. Dito naman po tayo sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolution nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time, pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na na-issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang may paliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan nito? Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito, at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. Correct. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ng taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako
At maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime, at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history din pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko, maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan eh. Na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako'y nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o May point napapalitan din na ho siguro. ng ibang currency. May point. Ngayon na ho, gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa. Ibig sabihin, Tama. May point din si Senator Ben Padilla. Kahit sinasabi niya nag-brainstorming lang siya sa kanyang iniisip na posible din. Kaya nagpasa siya ng resolution kung pwede bang matulungan ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, at least ma-demonetize yung mga 1,000 peso bills within the specific year. At least ma-stop yung ibang politiko na either i-convert into dollars or other currencies at hindi lang magamit. Di ba, kabibig? So, kayo na ang bahalang kabibig kung sino man ang totoong walang hulog. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time! Grabe, no? Grabe ang statement ni Claire Caso. Walang hulog sa Ruben Padilla. Diba? Sa Ruben Padilla naman, sabi niya, mag-isip tayo. Ikaw, Claire Caso, ano pang pwede mong solusyon? Nasa gobyerno ka ngayon. Okay. Yun na kami, big. Bye!